Magandang hapon mga bata. Magandang hapon po. Hindi ko marinig. Magandang hapon mga bata. Magandang hapon po. Magandang hapon din. At bago natin simulan ng mga gagawin natin sa araw na to, maaari bang pulutin nyo ang kalat sa ilalim na inyong mga upuan? Ayan. Okay na yan. Tapos tapon nyo na lang doon. Saan po? Ano po namin? Yan. Paupo na kayo. Bintano. Diyan. 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 Bintano. Ano? Pwede bintano. Okay na yan. Una kayo. Ayan. Para simulan ng ating pag-aaral ngayon, simulan natin dito sa prayer. So, magdadasal muna tayo. Sino maaaring magdasal? Ayan, Marvin. Oh, ikaw. Ano tawa? Oh, lead ka na ng prayer. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Manaming sa masalangit ka, sambahin ng alam mo, ito sa amin ng kanyang mo, sa iyo na loob mo, din sa lupa, panggang sa langit. Bigyan niyo po kami ng kanin kakain sa araw-araw. Patawarin na po sa aming mga sala, para lang po magpapatawad namin sa sala sa amin. Hindi po kami pagkakatoso at kami po kami sa lahat ng pinatulong. Very good, Marvin. Bilang pagrespeto sa ating bansa, ay kinakailangan nating kumanta ng ating pambansang awit. Magsitayo kayo mga bata. Ayan. Kanang kamay sa dibdib. Kanang kamay sa dibdib. Ito. Ayan. Ayan, tama. Bayang magiliw, handa, awit. Bayang magilid, Pwedesay ng alat, bayang ng puso, sa dibdib mo'y buhay, upang hinirang, bayang ka na mag-isiw, sa manlulupig, di ka masisiil, Sa dagat at bundok, sa simoy at sa langit mo'y bugaw, may dilag ang tula at awit sa paglayang minamahal, ang islap ng wataw at mo'y tagumpay na nagniningning, ang bituin at araw ng kailan, pa may di magdidilim, lupa ng araw ng lahat ng pagsinta, buhay langit sa piling mo. Aming ligaya ng pag may mga api nang mamatay ng dahil sa'yo. O, magsiupo na kayo. O, marami pa sa inyong hindi ganong nakakabisado ng ating pambansang awit. Alam nyo mga bata, napakahalaga na kabisado natin ng pambansang awit natin dahil ito ay simbolo ng ating bansa at pagkakakilanlan. Okay? Sa bahay, assignment nyo, assignment number 1, dapat bukas mas mainam na kayong kumanta o umawit ng ating pambansang awit. Anong tawag sa pambansang awit ng Pilipinas? magilid. Bayang Magiliw ba? Opo. Mali. Ang tawag sa pambansang awit ng Pilipinas ay Lupang Hinirang. Very good, Nigel. Lupang Hinirang ang tawag sa kantang pambansang awit ng Pilipinas. Ang Bayang Magiliw, yun lang yung pinakaunang parte ng kanta. So, Bayang Magiliw, pero sa silanganan. So, napakahalaga na kabisado nyo yun, ha? So, kailangan bukas mas mainam na kayo kumanta. Practice nyo sa bahay. So, bago ulit tayo magsimula, mag-a-attendance muna ako. Taas ang kamay ng present. Okay? Marvin, Present. present. Nigel, Present. Kiefer. Present. Okay, mabuti naman at walang lumiban ngayong araw. Bago ang lahat, magbabalik aral muna tayo. Ano ba yung pinag-aralan natin kahapon? Tungkol saan? Tungkol sa Bahay. mga parte ng bahay. Bakit ba mahalaga ang bahay? Ikaw, Nigel, bakit mahalaga ang bahay?
Saan tayo tumitira? Diba? Sa bahay. So, kaya mahalaga yung bahay para kapag umuulan, Walang mababasa. walang mababasa. Kasi di ba yung iba walang bahay. Oo, may matutulugan. Walang magkakasakit. Kasi pag wala ka natutulugan na maayos, hindi safe yung environment mo, wala kang bahay, di ba? Wala kang makakain. Oo, wala kang makakain dahil walang kusina, hindi ka makakapagluto, at wala kang matutulugan na maayos. Lalo ngayon, uso yung mga bagyo-bagyo. So, mahirap kapag wala kang bahay. Napakahalaga ng isang tahanan ng bahay. So, may iba't ibang parte tayo ng bahay. Merong kusina, sala, kwarto, banyo, di ba? Ayun yung mahalaga. Meron ba kayong kwarto sa bahay? Apa. Ikaw, meron ka kwarto? Meron rin kayong banyo. Apa. May kusina din kayo. Apa. Ano yung mga bagay na madalas nyong nakikita sa kusina? Ikaw, Nigel, ano madalas mo nakikita sa kusina? Lababo. Lababo. Ikaw, Marvin, ano yung pinaka madalas mo nakikita sa kusina? Kusina. Plato. Plato. Ikaw, Kiefer. Mga bagay na madalas mo nakikita. Lutuan. Ayan, tama. Napakahalaga ng lutuan sa kusina dahil hindi yun magiging kusina kung wala kayong lutuan. At lababo at yung sinabi ni Marvin. Sa banyo, ano pa yung mga lagi nating nakikita sa banyo? Shower. Shower, ikaw. Gripo. Gripo. Ano yung pinakamahalagang bagay sa banyo? Inidoro. Very good, Kiefer. Napakahalaga ng inidoro dahil dun tayo dumudumi. Ay, Para malabas yung mga dumi. oo, para malabas yung mga So, dumi. pag di nalabas, magkakasakit. Ayan. Kaya dapat, aalagaan natin lahat ng parte ng bahay natin dahil dun tayo tumitira at yun ang nangangalaga sa atin. O, upo muna kayo maayos. Bula kayo maayos. Ayan. So, ang pag-aaralan natin ngayon, anyong lupa at anyong tubig sa Araling Panlipunan, number 3. Ang anyong lupa ay may iba't ibang uri. So, meron tayong halimbawa ng anyong lupa, kapatagan, bulubundukin, bundok, bulkan, burol, at lambak. So, aware ba kayo sa kapatagan? Pag sinabing patag, anong nai-imagine nyo? Ano yung naiisip nyo? Nigel? Ha? Ano na? Bulkan po. Pag sinabi nating patag, ibig sabihin, diretso, di ba? Katulad dito, patag to, diretso to, di ba? Hindi siya wala siyang sulok-sulok. So, pag kapatagan, may halimbawa tayo ng anyong lupa na tinatawag natin kapatagan. So, para saan ba yung kapatagan? Doon tayo nagtatanim ng gulay at prutas, pati ng bigas. Alam nyo, di ba, yung mga sinasaing natin na kanin? Apa. Bago siya maging kanin, nagiging Palay. palay muna. Tapos, bigas. Tapos, pag niluto mo, nagiging kanin siya. Makakain. Oo. Di ba, sino sa inyo kumakain ng kanin? O, di ba lahat naman tayo kumakain ng kanin? So, napakahalaga na may kapatagan. Walang makakain. Oo, yung iba, di ba, walang nakakain. Kasi bakit? Mahirap sila. Mahirap. Kaya kailangan talaga nag-aaral kayo ng mabuti. Para sa susunod, makakatulong na rin kayo sa mga kapuspalad na tao. Kulang kayo po. Focus lang kayo sa klase natin. So, ang kapatagan, doon nagtatanim yung mga magsasaka at yung mga nagtatanim ng mga gulay. Ano yung paborito nyong gulay? Ikaw, anong paborito mong gulay? Ano yung kumakain ka ba ng gulay? Talong. Ayun, ikaw. Paborito mong gulay. Pag kumakain kayo ng pakbet, yung mga ganon. Anong paborito mong gulay? O kahit anong gulay na lang na alam mo. Vegetable. Anong vegetable? Meron tayong kalabasa, sitaw, okra. Ano dun yung mga alam mo? Kalabasa. Ikaw? Marvin? Ano po? Okra. Okra. So, yung mga gulay na yon tinatanim siya sa kapatagan. Bakit kailangang patag yung pinagtataniman niya? Dahil
Diretso ang lupa at maaaring magtanim dahil malawak siya. Malawak siya na lupa at patag. So, pag nakakita na ba kayo sa probinsya ng mga pananim? Opo. Doon nila tinatanim yung mga gulay para may makakain tayo sa araw-araw. Ang Binibigay ni Lord binibigay ni Lord. Sunod, bundok. Ang isa pang kilala sa anyong lupa ay bundok. Maraming bundok sa iba't ibang dako ng mundo. Isa siyang mataas na lupa. So, anong shape ng bundok? Anong itsura niya? Pa-triangle. Pa-triangle, very good, Kiefer. Pa-triangle si bundok. Ang bundok ay isang pa-triangle na lupa. So, puro lupa lang siya. Marami siyang, may mga puno siya. So, di ba? May mga tao na mahilig umakyat ng bundok. May mga tao naman sa bundok nakatira. Minsan, nahuhulog sila, lalo kapag may trahedya, no? Kaya medyo delikado din tayo dito. So, ang bundok ay isa sa mga halimbawa ng anyong lupa. So, hindi siya parte ng anyong tubig dahil bundok siya, anyong lupa siya. Bulubundukin. Ang bulubundukin ay binubuo ng maraming mahahanay na bundok at pagtaas ng lupa sa daigdig. So, ang bulubundukin daw, di ba yung bundok mataas siya. Yung bulubundukin, mas maliit siya, pero mukha rin siyang bundok. Tapos, tabi-tabi siya. So, ibig sabihin, ang bulubundukin, marami siyang bundok na maliliit. Magkakadikit siya. Ibig sabihin, maraming triangle, magkakadikit siya. Bulubundukin ang tawag dito. Sunod naman ay bulkan. May dalawang klase ng uri ng bulkan. Isang active, isang hindi aktibo. So, pag sinabi nating aktibong bulkan, mas delikado siya at mas laging binabantayan dahil maaari itong nagre-release ng lava. So, naglalabas siya ng lava. Ang lava ay mainit at mausok. So, ayun. Kaya kailangan mag-ingat ng mga tao sa mga bulkan na active, di ba? Kasi kapag hindi active, wala namang usok at walang lava. Safe sila doon. Kaya napakahalaga na lagi nating minomonitor yung active na volcano para hindi tayo mapapahamak. Sumunod naman dito ay burol. Bukod sa bulkan, ay isa pang uri ng anyong lupa na malapit rin sa bundok. Maliliit itong bundok, ngunit mahaba ito at pabilog. Alam niyo yung mga bundok na parang pabilog? Alam niyo yung pabilog siya, di ba? Ang bundok pa ganon. Di ba? Pa-triangle. Siya naman pabilog, pa ganon siya. Para siyang alon. Pag nakita niyo siya, para siyang alon. Pero, gawa siya sa... Parang ganon. Kasi, di ba? Maliliit siya na bundok na pabilog. Halimbawa nun yung sinabi niya, yung Chocolate Hill sa Bohol. Sumunod naman tayo sa mga anyong tubig. Ang anyong tubig daw ay yamang tubig na may iba't ibang sukat at itsura. Ang tubig ang sumasakop sa planeta, kaya naman maraming klase ng anyong tubig. So sabi nila, yung planetang Earth, anong tawag sa planeta natin? Earth. So ang tawag sa planetang Earth, yun yung tawag doon na Earth, yung tawag sa planeta natin. Lagi niyong tatandaan na pinubuo ito pinuo siya ng Diyos at marami siyang tubig. So, ibig sabihin yung Earth, napakarami niyang anyong tubig. Iba't ibang klaseng anyong tubig. Sabihin, malawak na porsyento ng ating mundo ay binubuo ng tubig at lupa. So, may iba't ibang klase ng anyong tubig. Una ay karagatan. So, magkaiba ang karagatan at dagat. Magkaiba yun kasi ang karagatan, ocean, ito ay pinakamalawak at pinakamalalim na anyong tubig. Maalat din ang tubig ito. So, yung karagatan, malawak siya na anyong tubig at maalat ang tubig nito. Napakalawak nito at napakalalim. So, sino marunong lumangoy dito? Lahat kayo marunong lumangoy. Mahilig din kayo, di ba, mag
swimming, di ba? Lagi natin gusto mag-swimming tayo. So, sino naka-swimming na sa dagat? Naka-swimming na kayo lahat sa dagat? Ako dati mainit yung buhangin. Mainit yung buhangin dahil sa araw, May no? kubo. Tsaka may kubo. May kubo. Sa kubo kayo May nag-stay. swimming pool pa po doon. May dagat sa swimming pool. Merong pagong, mga hayop. May mga hayop din sa paligid ng dagat. Tama yan. So ako din, nakaranas ko din ako na mag-swimming o Tsaka sa mag-lumangoy pagong sa nakaluto po sa pagong. talon, nakaligo ka rin. Sige, mamaya. So may iba't ibang klase ng anyong tubig. So halimbawa nito, yung karagatan, bukal, sapa, talon, hipot. Ayan yung mga halimbawa ng anyong tubig. Sino na nakakita ng talon? Talon, nakakita na kayong dalawa. Paano mo masasabi na talon yung nakita mo? Anong itsura ng talon? May bumabagsak na tubig. May bumabagsak na tubig. So, ang tubig niya pabagsak, di ba? Ikaw, malakas. So, kapag, di ba minsan kapag lumapit ka sa talon, di ba masakit? Kasi malakas yung pressure ng tubig. So, Medyo naiilot ka po. nahihilod ka pa. Kasi ang talon, ang tubig niya nagmumula sa itaas, pababa. Doon nagmumula yung tubig niya. Samantala, sa sapa, ang sapa naman, mas babagal yung agos ng tubig niya at pinapalibutan ng bato, napakaraming bato dyan. Kaya madulas dyan. Di ba may mga napapanood tayo na sa sapa naglalaba, sa sapa nag-ano. Kasi ang sapa, dire-diretso yung agos ng tubig niya. So, ibig sabihin, laging napapalitan yung tubig. Kaya kapag naglaba ka, aagos lang yung sabon ng pinaglabahan mo. Kaya masarap maglaba sa sapa. Nakapunta na ba kayo ng sapa? Ikaw nakapunta ka na, Keeper? Ano yung tsura ng sapa? Ganito rin. Tapos may mga bato. Ayun, masarap maligo sa sapa. At May mga dahon. May mga puno. may mga puno din. Tama, may puno. Malapit lang po sa sapa yung talon. Malapit lang sa Sapa yung talon. sapa yung talon, oo. Kasi yung agos, ang inaagos na tubig ng talon ay Pupunta sa sapa. napupunta sa sapa. Very good, Marvin. Next natin, ilog o river. Mahaba at makipot na anyong tubig na umaagos patungo sa dagat. So, ang ilog daw, yung tubig niya, makipot lang, ganito lang siya madalas. Pero, yung tubig na nanggagaling sa kanya, dumediretso siya sa dagat. So, yung tubig na nasa dagat, yung pinaglalangoyan natin, galing yun sa ilog. Di ba kapag naiinom nyo yung tubig dagat, anong lasa? Maalat, di ba? Ang sakit sa lalamunan. Tapos, ang hirap dumilat, di ba? Kasi, maalat siya. Oo, tama. Isang nasasaktan ka po. Masasaktan ka, di ba? Kasi, yung mata mo hindi sanay na maalat yung tubig, no? May hilab ka pa. Nakalanas ka po ako nun. Pumunta kami dagat. Naranasan mo na pumunta ng, Nakalanas ko tapos namulay mata mo. O tapos masakit, no? Hindi ka makadilat. O, mahirap siya, lalo kapag hindi ka sanay dumilat sa tubig, alat. Kaya napakahalaga na binibigyan natin ng importansya yung kalikasan natin. Kailangan naalagaan natin siya. Hindi tayo pwedeng nagtatapon basta-basta sa dagat o sa ilog, sa mga forest, sa mga bundok. Napakahalaga na binibigyan natin ng importansya o binibigyan natin ng halaga. Kasi iniinom ng tao. Oo, iniinom ng tao. Ano kaya mangyayari kapag hindi natin ilalagaan yung kalikasan natin? Dudumi. At yung dudumi, ano rin ba yung dudumi? Di ba yung tubig na iniinom natin? Kasi di ba, Wala pa sa tayo kanila naiinom. wala tayong mainom. Di ba kapag halimbawa hindi natin Mamatay tayo. mamamatay tayo. Ang tendency talaga ganun kasi hindi na healthy yung environment na tinitirahan natin. So, kapag nagtapon ka ng basura, bumara sa kanal, may magiging epekto siya kasi katulad niyan, umuulan. So, yung mga tinapon nyo sa kanal na nagbara, 'di ba, magbabaha. So, magiging sanhi siya ng problema ng tao. Na tayo rin ang mag-aanis. 'Di ba sabi nga nila, kung anong itanim natin, yun din ang bunga. So,
kailangan pahalagahan natin yung kalikasan natin. Kung may mga tao man sa paligid natin na hindi nagpapahalaga sa kalikasan, hindi natin sila dapat gayahin. So, kailangan aalagaan natin siya para may makakain pa rin tayong gulay, prutas, kanin, 'di ba? Kasi parte na ng buhay natin yan eh. Kapag hindi nyo inalagaan yung sapa o kaya yung dagat, mawawalan tayo ng isda. So, hindi tayo makakain ng isda. Diba? Hindi na tayo makakatikim nun. Eh, masasarap pa naman yung mga galing sa dagat. Saan siya? Oo, kasi mamamatay sila eh. Yung mga gumagamit ng mga nagpapasabog na mangingisda sa dagat. Namamatay yung maliliit na isda. So, anong nangyayari? Nauubos yung isda. Wala tayong galing nakakain ng isda. Mga ibang bansa lang ang walang isda. Oh, kaya nagmamahal ang isda, 'di ba? Dati mura lang isda, ngayon mahal na. Pati gulay mahal na. Nauubos na. Oh, kasi kaya tayo nahihirapan kasi hindi natin inaalagaan. So, Dapat alagahin na mabuti. dapat naalagaan mabuti yung kalikasan dahil tayo rin naman yung makikinabang, 'di ba, kapag inalagaan natin. So, para sa ating takdang aralin, nais kong kumuha kayo ng iba't ibang larawan ng anyong tubig at anyong lupa. So, mga anyong lupa, tubig na pinag-usapan natin, kukuha kayo ng pictures at dadalhin nyo sa susunod. Ipapakita nyo sa ating klase at ipapaliwanag nyo kung anong itsura nun at kung nakapunta na ba kayo dun, ha? Aba. Okay, goodbye class. Goodbye, teacher. Goodbye, classmate. Goodbye teacher. Goodbye, classmate. See you tomorrow. See you tomorrow. you.